Oh, good morning mga kaibigan! Welcome pa rin dito sa bahay na Ate Maninay. So, dito po yan. In this morning mga kaibigan, latest update, brand out na naman and binaba ko na yung mga gamit ni Ate Maninay mga kaibigan dito sa baba. Ginamit namin yung ano niya, fellow at saka bedsheet. Dito na kami sa baba natulog kasi hindi talaga makatulog si Arlene kapag mayroong fan and then aircon. So wala kaming fan, aircon. So yan, maagas mama nag-disinfect sa misa, naglagay siya ng fabric conditioner, and dito naghugas si mama ng plato. Siya na po yung naghugas kasi nagtrabaho ako, nag-edit ako mga kaibigan kasi i-edit dahil sa pa-update dito sa pabahay na Maninay. Nagsaing na din si mama para sa mga trabahante. Exercise na in this morning. So, ang banguna. Dito kami natulog. Ayan, tulog pa ang bata namin. Ayun oh. Nilagay ko itong mga kaibigan, upuan dito para sana sa kanyang duyan. So hindi siya nagduyan. Siya sa akin, nagtapad siya sa akin mga kaibigan. So ito yung banig namin. Dito kami natulog. Para presko lang mga kaibigan kahit walang fan. So ayan oh. Tinakpan ko yung ulo kasi baka magkahamog. Tapos sila Uncle Tani dito. Ayan oh. Yung beadings ni Ate Haki daw yan mga kaibigan. Sabi ni mama, ay ito yung ginamit nyo kay Mami Dim. So brand out na naman. So wala na naman tayong upload. Hindi na naman ako naka-upload. Ay nako. Hindi naman tayo naka-upload. Sa mga trabahante ni Papa, nagano sila dito sa baba, yan, may nagkuliglig sila doon dyan din mga kaibigan, magkuliglig sila doon sa farm namin. Ayan oh. Papa mga kaibigan, nagkasakit yung paa niya. Saan sila oy? Ay, kaya pala mingaw dito sa sa taas, dito pala sila sa baba. Ay, ito na itingnan na natin yung ginagawa nila. Busy na pala kayo dito sa baba. Tanim kami ng kabalasa. Ayan, naglaro na naman sila. Laro lang ah. Ayan, ganyan pala yan. Ugdok-ugdit. Ugdok-ugdok. Mayroong dalawa, mayroong isa kasi yung dalawa yung parang walang laman no. Parang walang buhay siya. Ayan. Hagapon na kayo ko. So dito muna sila kasi brand out. Ihita ka magiling. Pinagtripan nila ito dito habang wala pang ilaw. Kapag walang ilaw, work din sila mga kaibigan. Yung gamit nila is yung gunting. Gunting at saka chargeable, mayroon tayo dyan. Yes, chargeable na ba rin na mayroon yung binili ni Kuya Caleb. Ayan. Nasa man po ni Diri agip ay kanina akong nagpili-pili ka diha. Ayan, ito yung inano na to ni Uncle Tani, yung gihumulan ba mga kaibigan. Ang Tagalog mo ba? Binabad. Ay, yan. Binabad niya ito isang gabi. Isang gabi ra Nicole. Isang gabi. Basa to mga kaibigan before ilagay dyan. And then i-spray ang gamit nito pag magbisbis. Sana all talaga mga kaibigan no. Dahil itusok ng baso tayo. Kung pag magbisbisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mayroon ng diskarte. Ikaw no, magkalabasaan na ka dito sa imong farm bukid. Diyaw kay nga to kay mga tay-katay. Kabalasa. Papawan lagi mo naglakaw Mar. Bahog pa to imong kuan. Aray. Ha? Oh, sobra na. Ang dami ng baging. It's enough na. Nga naman, nagkalabasa si Ago? Ha?
Sino? Eh! Ayan na sila Dudong Junjun. Kukunin na nila si Idmar para malinisan yung farm namin doon mga kaibigan na hindi na isprihan dahil nagamit ni Papa. So pinahiram na lang kami ng kuliglig. Kasama ni Dudong Junjun si Doy Doy. Murag naghilong naman. Tanungin ko muna si Junjun kung ang mga bata. Hindi ako makasama. Ang sama ng panahon na. Mga bata, okay na? Nangaon na? Nagkaon ng mga bata? Kaya na ba? Masakit ang paa ni Aldong. Naawa daw si Bibi de. Miyak na si Arlene. Double work sila. So yan, work pa rin kahit burn out. Cutting. Punas. Ayan sila. So malaking tulong yung mga binili ni Kuya Caleb sa kay Papa na mga mga gadget na mga chargeable. Ayan, naglagay na sila ng molding. Molding muna sila habang wala pang ilaw. So makakating naman sila kasi merong gunting. Ang kultanit dyan siya, magkating siya. Kailangan ingat kasi napakatulis niyan. Mama busy sa kusina. So yan mga kaibigan, mag-tap kami ni Mama nitong mga picture frame. Binili ni Ate Maninay dito. So na lang, i-arrange ko na lang to, and then kung hindi gusto ni i-change na lang nila kung pwede naman to iba-iba kung saan. So ako, lagay kami ngayon ni Mama. Ako'y maglagay dyan. Maglagay tayo dyan ngayon. So, ito. Ang gaganda mga kaibigan. So, maglagay muna ako. Nalagay ko na mga kaibigan. And gising na yung Arlene natin. And ayan na siya. Sila na lang mga kaibigan kung i-change nila yung nilagay ko. Ayan. Tapos dito. Diyan ko nilagay, and then ito. Kulang mga kaibigan, kailangan pa ni Ate Maninay ng maraming ganyan para maganda tingnan. Sana all, kaganyan din ako. Makabili tayo ng ganito mga kaibigan. Marami pa dyan doon sa kanyang kwarto, para yun sa kwarto niya. And gising na ang Arlene ko. Kain na sila dyan. So yan mga kaibigan. Yan, ang cute. Ang liwanag talaga ng bahay natin Maninay mga kaibigan na nagamitan nitong cladding na white. So, dahil burn out. Ha? Sus? Ang gamit nila is tigib. Ayan o. Kanina pa sana yan natapos siguro kung mayroon pang ilaw, pero todo kayod pa rin sila mga kaibigan. Ayan. Wow. Tapos ko na nalagay yung frame. Frame ni Ate Maninay. Grabe naman ang burn out Grabe kainit mga kaibigan, sila Dudong Junjun. Kawawa sila Dudong Junjun doon nagkuan. So yan mga kaibigan, nakauwi na po ako dito sa bahay. 3 days ko doon nagstay ila Ate Maninay para lang maka-upload, and ayun, naka-upload naman po, pero mayroon pa rin hindi lahat dahil sa burn out mga kaibigan. Hapon na ngayon, natulog ang mga
Doon dyan yung nakatulog, galing siya doon sa farm, naglinis nagpakuliglig kami. Ibigan, so grabe ang kalat ng bahay. O, hindi ko pa nga naligpit yung mga yung mga labahan ko na tinupi ko mga kaibigan kasi nag-relax muna ako. Yan, thank you so much Mami B sa our clock. Tumutunog yan mga kaibigan every hour. Yan. Tapos dito sa kusina, naglinis na naman ako dito sa kusina mga kaibigan. Nawala na yung rep dito. Chinin ko dahil kailangan na siyang linisan, tinanggal ko na dito ang ref. Transfer ko dito. Ayan. Diyan ko na siya nilagay. Meron namang dyan, saksakan. And dito sa kusina, nilagyan ko ng kurtina mga kaibigan. Para hindi masyado makita ang nasa loob. Nilagyan ko siya ng kurtina. Oh. Ayan. Tapos nakaambak pa dyan ang mga basura. And then yung hugasin na mga hugasin nila. Yung hugasin namin. Natulog muna ako mga kaibigan. Ayan, marami na naman tayo. Tapos yung isang ref na luma, dito ko nilagay para dyan itambak yung mga kailangan ilagay muna dyan. So gusto ko sana ipababa kay doon yung kasi parang ang daming lagay dito sa kusina mga kaibigan. Dami ko pang kailangan linisin. So nagtulog din si Arlene. Hala mga kaibigan, ginamitan ko si Aileen kanina ng ito mga kaibigan, ginamit ko kay Aileen. Nag-alala ako kasi naputol yung hair niya mga kaibigan. Nangaputol. Grabe ang buhok niya na naputol. Tinanggal ko nga yung isang bedsheet namin kasi dito siya nagsuklay. Tapos ang daming nalaglag. Natakot ako mga kaibigan. Sabi ko ayaw ko na maggamit. Baka mali din yung paggamit ko. Ayan yung beddings. Oh. Hala, nalaglag pala eh. Kailangan ko pa yan kuna ng buhok niya. Yan anuhan nga itong nalagyan ng buhok itong ni Arlene. Ito lagyan to mga kaibigan. Yan ang daming buhok ni Aileen na lagas mga kaibigan dahil sa pakulot. Nakulot naman kanina. Ang ganda ng result pero pagkatapos nako, ang daming natanggal na buhok. Yan yung mga malalaki mga kaibigan tinapon ko na. Yan, ginanyan ko na mga kaibigan para matanggal yung buhok. Ang daming buhok na siguro nasunog, overheat siguro mga kaibigan ang nangyari sa pakulot ko kanina kay Aileen. Kaya naglagas yung hair niya. Kaulanon na po do. Ay, kunting kimbot na naman ang kuryente. Kunting hangin na naman mga kaibigan ako. Wala na naman ang kuryente kaya umuwi na ako dito sa bahay para makalinis na muna din and babalik na lang ulit doon sa Tabuk. Yan, nag-work na sila doon. Kantahan sila papa. Yung mga bata sa baba busy sa paglaro. Si Aileen. Tapos dumating yung mga kaibigan, dumating na yung tiles ni Ate Maninay and then yung paint ko po, wala pong purple. White lang daw yung dumating mga kaibigan. So yung available lang daw nila light blue, light green. Yun lang daw po yung color na nandyan sa hardware na binubunutan ko mga kaibigan. Uwi muna sila, si Manong ko mga kaibigan. Mayroong sa school ng mga anak niya and then sa Kultani mayroong kailangan doon sa kanyang farm ng kalabasa. And pag uwi nila mga kaibigan, dadalhin na nila yung tiles ni Ate Maninay para matiles na yung sa kusina. Ano sila mga kaibigan, uwi na sila. Allah, kasa. Pag taga Uwi na sila. balik naman dayon.
Ayan mga kaibigan, iniyakan sobra ni Aileen si Manong kasi ayaw sana ni Manong isama kasi maliit yung motor. Yung sa anak niya kasi yun ang motor. So ayun, sama sana si King kaso maliit yung motor. So si Aileen na lang kasi iyak talaga siya ng iyak. Yan na si Duydoy, bye bye Duydoy. Mag-work daw siya ulit mga kaibigan kasi para daw mayroong pang Pasko and pang New Year. And okay na daw din yung katawan niya. Ayan, nag-utang sila Uncle Tani ng gasolina. Yung pambut pa rin namin mga kaibigan, yung ginagamit. Yun ang dahilan namin na mabenta na sana yung baboy kaso walang pang bumili mga kaibigan ng baboy namin. Kaya hindi pa kami makapanday ng pambut na bago. Nag-alala na kami mga kaibigan, maganda tingnan pa yan dito sa sa babaw pero sa ilalim mga kaibigan gabok na. Delikado na yan. Tapos yun pa naman ang ni Ate Maninay ng makargahan dahil yung kay Papa mga kaibigan yung malaki sira na. So yung amin na mga kaibigan always yung magagamit kasi yung kay Papa mayroong atip, disturbo siya and maliit din yung karga kaya yung sa amin na pambut yung always na nagamit kapag mayroong kailangan sa Ate Maninay and kung sino yung ihahatid or yung kukunin ganun.